Hi, I'm Nerys, and you're probably wondering why We ended up here. Welcome to Barangay Silangan, Mugpog, Marinduque. Where the land meets the sea in a gentle embrace, you'll find Barangay Silangan, a coastal gem of Mugpog, Marinduque. A vibrant seaside village where the rhythm of life follows the tides. The air, rich with the scent of salt, tells a story of a community whose very existence is woven into the sea. For generations, the Bisaya people have called this place home, forming a large and close-knit family. In Silangan, the spirit of community is not just a concept, it's a way of life. The residents live by the principle that it takes a village to raise a child, sharing their resources and food freely with no room for selfishness. This open-hearted generosity fosters an unbreakable bond, turning neighbors into family and making every person feel a part of something larger than themselves. But like any other places in the Philippines, nothing's perfect. There are many, many, many challenges. Who do we ask for help if when we don't know what to do? Si Severina Garay. Yung barangay. Yung barangay sila. Last term ko, 13 na kami start, 12 years. Mostly naman pagka may mga project kami lalo na pag guide sa mga bata. Tapos kailangan namin, yung pinaka-prioritize namin mga bata. Sa sagad, gano'n. Gender Yung paano yung mga bata. Tsaka mga may mga programa kami. Prioritize namin yung mga bata. Yung mga nutrition month, sila mga participants namin. Kasi kailangan nila yun. Tita, ano po yung role po ninyo dito sa inyong komunidad? Isa akong barangay health worker. Okay, and dito, Sa barangay. matagal-tagal na rin po. Ayan, tita, sa almost 30 years of service niyo po dito as BHW, ano po yung mga naging contribution niyo po or participation po ng barangay po doon sa school po? Lahat ng activities sa school na about health, kasama ko nito. Like, for example, po tita, Nagbibigay kami kapag merong nagpa-feeding, nandun kami, kasama kami. Tapos pag merong turok na inabigay sa mga bata, nandun kami, kasama kami doon. Tapos, basta lahat ng mga activity, kahit hindi sa health, kasama kami. Meron po bang mga activities regarding health, like seminar po, na yung mga bata po na seminar about certain information po? Meron kami minsan dyan, training, about sa mga problem, mga gel.
Jocelyn, Pabulaw Ragin. Ay, isa na lang nag-aaral. Isa na lang nag-aaral. So, Grade 6. Tinatanong, kumusta yung pag-aaral mo? Kumusta yung subject mo? Kumusta yung exam mo? Okay baga? Asan ka baga? Unahin mo muna yung pag-aaral bago yung ibang trabaho, gawain na bilang bata. Nabibigyan naman namin ng siyempre ako, may income, yung mga kapatid naman yung trabaho. So sa kaya naman ibigay kailangan. Okay po. May gawain pang school, pa-meeting, may activity, nandun ka, kailangan support ka rin sa kanya. Kung ano yung trabaho sa school, support naman ng mga magulang. Kung ano yung kwandi ng teacher, kung may mga gusto niya iparating sa magulang, kung sana may nabubuo naman kami GC sila, ganyan, para sa madali ang komunikasyon. Hindi naman namin. Nagkakaintindi. Kung sana ay nagkakaisa naman kami din parent at teacher. kami po ay mula ang po sa National Teachers College, ako po si Norris, sa Presidential, si Mary, at si Desiree po. So may ilan lang po kami mga questions. So yun po, una po mga questions yung inyo pong pangalan. Ako si Missy Atnesa. So kami dito siguro mayroon na kami 4 years na. Taga-silangan talaga ako pero 4 years na rin kami sinastay dito. Kasi talaga nung kami Rosario. So nasa na ako dito na nag-stay kami dito tapos ako rin naging DPC nung napunta ko yung ating simbahan. Kita niyo po yung BPC. Barangay Pastoral Council. Okay po. So, ang role niyo po, tita, dito? Dati hindi ko namin panuro lang. Ay, Kasi hindi naman talaga ako talagang yung Rondo Katolik. Kasi ay ang utay-utay, nakikita mo rin talaga ano yung yung duties and responsibilities as BPC ng barangay. So yung mga lang katulad ng mga kung paano pagandang yung kapilya. Tapos, tapos kung ano yung mga ikaw rin yung magiging front kung may mga sa mga parokya. Kami mag-misa po. Para nakikipag-coordinate. Hanggang naging commission leader. Yan. Oo. Ilang taon ka na po dito sa service na sa simbahan? Napunta lang ako dito siguro ang simbahan namin. 3 years na lang ako dito nag-service sa naging barangay ng DPC dito sa amin. Ano po yung inyong pangalan? Belen Garay. Nagay pa nyo na. Meron akong pagkakas, mga plant poison, mga factor lights. Usually po, kapag po nabili school supply, sino po yung mga nabili sila? Magulang po ba or yung mga mismo estudyante? Estudyante. Halimbawa po, may mga estudyante na nabili like mga bata po. Pag nabili po baga sila ay meron pong instances na nami-mispronounce po nila po ma'am ng ano. Ngayon paper. Ang nasabi colored paper. Ang sinasabi niya, bal paper na kulay pula. Minsan malit sila, sari-sari na sasabi. So, sa palagay niyo po, paano po nakakatulong ang legal mag-aaral or sa pangyayari? Minsan kasi pagkulang ng pera. Okay lang, huwag mo nang began. Nakadbas ang utak. Ruth Cordillero.
na akong teacher, 19 years na ako. Malaki talagang problema namin dyan sa reading, sa mga literacy, lalo na ngayon. Ngayon nga ay may program ang DepEd ng aral program, aral reading program. So doon kami nakatutok lahat sa reading ngayon, more in literacy kami. Ano lang, sabi nga hindi lang basic, kinakailangan daw maging functional. Kasi ngayon nga, yun na yun, may nakarating sa amin nga, alarming yun na sa college na yung level ng bata ay nasa elementary pa ang pagbasa. At yun talagang problema namin ngayon. Lahat kahit saang school kayo pumunta. Yun ang problema lahat kung bakit ang bata hindi nakakatutong magbasa. Sa amin talagang very ang collaboration ng community at ang mahalagang bagay yung pakikipag-collab sa community dahil sino ang tutulong sa school kundi community. Katulong namin ang mga parents, talagang sila oriented talaga sila. Hindi kaya walang problema dito sa amin pagdating sa ng community. When we don't know where to go, we look to them. Our stakeholders. Together, they hold the key. Edi kami. Edi kami. Edi kami. Edi kami. Edi kami. Edi kami. Sabi. So bilang mga bagong guro ay ano yung pwede ninyong ibigay na tulong o maging suggestion para dito sa para diyan sa pag-in regards sa reading literacy Na pwedeng from the basic maging functional. Now that we know where to go, let's plan our next steps together. Because when we work with the right people, learning doesn't stop in school. It grows in the whole community.